Industry Association na si Mr. Gilbert Mendoza. Magandang hapon po, Mr. Mendoza. Magandang hapon po. Yan, nais po naming malaman ang inyong reaksyon hinggil nga dito sa pahayag ng Philippine Pediatric Society na nanawagan sa gobyerno na i-ban ito pong mga electronic cigarettes na madalas po nating makita sa mga malls, no? At yung mga kabataan natin at mga adult na meron pong hawak-hawak na e-cigarettes na ito. Ano po ang inyong punto doon? Ang punto po namin dyan, kami po sa PESIA o sa Philippine E-Cigarette Industry Association, hindi po makatarungan. Sapagkat ang e-cigarette po, halos 10 taon na ho sa merkado eh. Wala pa ho ang sino man na nagke-claim na sila ay nagkasakit dahil sa paggamit ng electronic cigarette. Samantalang itong sigarilyo, totoong sigarilyo, na alam nating marami nang nagkasakit dito, milyon-milyon buong mundo. Bakit hindi ito ang kanilang ipagbawal? Opo, ito pong panawagan kasi mo, nanggaling ito sa Philippines. Ang electronic cigarette ho ay hindi po pwedeng sumailalim sa FDA. Sapagkat ito po, ang FDA po ay may kapangyarihan sa isang produkto na isang produkto na nakaklasipika bilang isang droga o kaya ay bilang isang pagkain. Ngayon, ang electronic cigarette ay hindi po bumabagsak sa sinabi kong naunang kategorya. Okay. Hindi po siya kakategory ng pagkain o droga. May ilang katanungan po dito, Mr. Mendoza, no? Kasi may mga nakikita doon sa mga mall o di kaya sa mga public places na naninigarilyo gamit nga itong mga electronic cigarettes na ito. Ito po ba ay safe? Hindi ko ba kasi binabanggit nyo po na hindi nga ito part ng FDA, ano? Pero hindi ba ito part ng decorum rin? Kasi parang yung mga bata na nakakakita ng gano'n naninigarilyo sa public places, ano po ang inyong pananaw doon? Una-una, ang electronic cigarette, kami sa PESIA, o Philippine Electronic Cigarette Industry Association, hindi ho namin kinakandili o sinasabing dapat ito'y gamitin sa mga lugar na bawal din manigarilyo. Lalo-lalo na kung ito ay nakaka-istorbo na. Kasi actually, ang e-cigarette ho, ang lumalabas diyang kala natin ay usok, yan ho ay vapor. Ibig sabihin ho, wala hong second-hand smoke yan. So ito is safe po para sa ating mga kabayan. Kaya yung sinasabi ho nila, sir, yung sinasabi ho nila na itong e-cigarette ay magiging abot kamay. Magiging abot kamay na mabibili ng mga kabataan, ay maling-mali ho sila ron. Sapagkat ang e-cigarette, ang presyo ho nito ay hindi child-friendly. Hindi mo ito kayang bili ng mga bata. Mas nabibili ho ng mga bata ang totoong sigarilyo. Sapagkat ang totoong sigarilyo ay mga 5 piso lang, makakabili na. At minsan, ginagawang dahilan sa mga bangketa na nagbebenta ng mga totoong sigarilyo na ginagawang dahilan na pinabibili yung kanilang mga anak, kunyari. Pero yung pala, ang mga gagamit ay yung mismo talaga mga bata na bumibili ng sigarilyo. So, mas child-friendly. Ay, ibig sabihin, mas abot kamay ng mga bata ang presyo ng totoong sigarilyo kaysa sa e-cigarette sapagkat ang average na presyo ng isang e-cigarette ay nasa 2,000 piso. Sino ang batang makakabili ng ganyan presyo? Nako, mukhang ito ay hindi nga abot kaya kung ganyan po yung presyo, Mr. Mendoza. Anyway po, sir, ano po ang inyong mga hakbang na gagawin dito po sa panawagan nga ng Philippine Pediatric Society na i-ban ang paggamit ng electronic cigarettes? Ano po ang inyong gagawing mga konkretong hakbang sa susunod na mga araw? Kami ho, sa PESIA, kami ho ay kahit hindi po nila pinahayag yan, kami ho ay talagang kumikilos na at kami ay nananawagan na kami mismo sa PESIA ay gusto namin i-regulate ang aming mga sarili. Nagseset kami ng mga standards. Kagaya nga ng mga nauna kong sinabi, marami pa ho yan na mga standards na aming pinapatupad sa aming asosasyon para naman ho ang e-cigarette ay hindi naman ho maging kumbaga magamit sa hindi maganda.
Kasi sa mapapansin ho natin ngayon, marami ho e-cigarette na ibinibenta sa bangketa. Yan ho ang sumisira sa industriya natin sapagkat yung e-cigarette na ibinibenta sa bangketa, yan ay minsan binabagsak nila masyado ang presyo. Kaya yan ho ang gusto naming ang aming goal, ang aming simulain na kami ay maging recognize ng gobyerno. Na kami ay ma-recognize na kami ay gumagawa ng mga bagay na sa ikaayos ng industriya. Alright, maraming salamat po sa inyo, Mr. Gilbert Mendoza, ang Pangulo po ng Philippine Electronic Cigarette Industry Association.